faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa lahat para sa ating Facebook ngayong gabi nito. Ang pinag-aaralan po natin ngayon ay nasa Revelation chapter 2 verses 4 to 7. Ano po? At ang sabi po dyan, babasahin ko po ito sa English Standard Version. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. Yet this you have. You hate the works of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. So, sa Revelation chapter 2 po, yan ay mensahe ng ating Panginoong Jesus dun sa 7 churches. Ano po, at of course, yung sinulat ng aklat na ito, yan ay para din sa iglesia sa Ephesus, ano po, or sa Ephesian Church. Pero ma-apply din po natin yan sa panahon natin ngayon, lalo na sa mga mananampalataya or sa mga partner ng hites na kumbaga iniwan yung una nilang pag-ibig. Yan nga po yung topic natin, no? Have you left your first love? Ano po? Sa ESV, mas maganda po yung ano dyan. No? You have abandoned the love you have at first. So verses 1 to 3 po, andyan yung description sa ating Panginoong Jesus, kung sino siya sa church na ito. Ano po ang description sa kanya dyan? The one who holds the 7 stars in his right hand, who walks among the 7 golden lampstands. Ano po, at maraming Bible scholar, sasabi po na yung lampstand ay nagre-represent sa leader nila or sa pastor po nila nung panahon na yan. Pero yun nga po, magaling sinabi niya sa verse 2 na alam ng Diyos, alam ng ating Panginoon Diyos yung ginagawa natin. At wala po tayong mailinig dyan. No? At kahit napakaganda ng mga sinabi na ginagawa itong mga sa the Church of Ephesus, ano po, parang nabaliwala doon sa verse 4. No? At makikita natin dyan, number 1, makikita natin dyan yung rebuke ng ating Panginoon sa church na ito. Ano po? No? You have abandoned the love you had at first. You have left your first love. Ano po? Marami sa atin merong first love, no? Hindi naman tao, pero kung saan yung object ng passion natin, no? Pwedeng yan ay pag-aaral, pwedeng yan ay tao nga, or pwedeng yan ay ministry, no? Specific ministry, kung acting po tayo sa church, or maraming bagay. Ano po? Pero isang mapapansin nga natin dito na yung rebuke ng ating Panginoon Jesus sa Ephesian Church na ito, they have left their first love. Sa ESV, you have abandoned. Ano po? Hindi sinabing you have lost your first love. Ano po? Kasi pag sinabing you have lost, parang nawala mo, hindi mo sinasadya. Ano? Pero ito, intentional ano po, na iniwan nila yung una nilang pag-ibig. Na merong initiative, merong intention na iwanan talaga yung una nilang pag-ibig. Ano po? Na pagkita po natin yan, yun yung ginagawa ng church na ito na makikita natin sa verse 2, verse 3, ano po? Sabi dyan, your toil. So masipag po ang church na ito. No? Your patient endurance, matiising, no? How you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. No? So talagang devoted po ang church na ito sa salita ng Diyos. Na hindi lahat ng nangangaral sa kanya, nagsasalita sa kanya, pinaniniwala nila agad. Dapat, kumbaga talagang tinetest nila no?
yung mga sinasabi ng mga nangangaral sa kanila through their studies din, through their own studies, no? At sabi nga diyan sa verse 2 na may mga nangangaral sa kanila na napatunayan nila na mali yung pinapangaral, no? At ang sabi pa diyan ay sa verse 9 naman, I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. So talagang matiisin at patient, ano po, pasensyoso ang church na 'to. Pero yun nga, nakakalungkot, ni-rebuke sila, no, na iniwan nila yung una nilang pag-ibig. Ano po, nawala yan siguro yung pagkasigasig nila, nawala siguro yung devotion nila sa salita ng Diyos, ano po. At ang Panginoong Hesus mismo ang nag-rebuke sa kanila, ano po, na sinabihan sila na iniiwan nila ang una nilang pag-ibig, no. Na parang sinasabi dito, ng ating Panginoon sa kanila, iniwan niyo ako, no, yung ginagawa niyo dati para sa akin, para sa aking iglesia, iniwan niyo. Ibig sabihin talagang inayawan niyo, no? May ah, intentional yung pag-iwan, ano po. Pero isa pong maganda diyan kasi dahil intentional, no? Kumbaga sinadya yung pag-iwan, eh, alam mo kung saan mo babalikan, ano. Kaya ang sabi diyan, pangalawang bagay na makikita natin dito sa verse 5, the resolution and ramifications, ano po. Sinabi rin ng Diyos anong dapat nilang gawin. Sa verse 5 po sa ESV, mas maganda kasi alliterated yung translation, yung version na ito. Sabi niya, remember therefore where you have fallen. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Siguro itong mga taga-Christian church ay nagsawa na lang o na-burnout. Kaya umayaw na lang bigla. Iniwan nila yung unang nilang pag-ibig. Kaya ang unang payo ng ating Panginoon, alalahanin mo sa kanahulog. No? Minsan, meron tayong mga kapatiran o partner na wala na. No? At gusto natin silang maibalik sa ating church. No? At ang magandang gawin para kumbaga maging madali ang pagbalik. Alalahanin mo lang. Alalahanin mo yung dati mong ginagawa. Alalahanin mo kung sa kanya mag-safety ka and do the works that you did at first. Ano po, yun yung sabi. Alalahanin mo na nagkamali. Mag-safety ka, pagsasiyam mo yung kasalanan mo. Gawin mo na uli yung ginagawa mo dati. No, pero hindi na po resolution ang binanggit sa verse 5. Sinabi rin yung ramifications or consequence kung hindi na nila babalikan yung una nilang pag-ibig. Kung ang sabi po dyan, if not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. At makikita nga po natin na yung isa keyword ng verse ito or ang keyword ng verse ito ay yung word na repent. Ano po? Na kung tayo nagkasala, kung sa tingin natin na napapabayaan na natin yung una natin pag-ibig, kung napapabayaan na natin yung devotion natin sa Panginoon Jesus, yung paglilingkod natin sa church natin, sa Christ, magsisi po tayo. Yung sabi dyan, 2 beses binanggit yung word na present. So, consequence, nandiyan, mawawalan sila ng gabay kasi tatanggalin yung lampstand. No? So, yung lampstand po, again, sa kwarto, yan po ang ilaw. Na kung papasok po kayo sa kwarto na madilim, at wala kayong gabay, walang ilaw, maliligaw kayo or masasaktan kayo, mababangga siguro kayo. Ano po. Pero dito, as a church, sinabi na tatanggalin kayo pastor. If we are going to define yung lampstand as the pastor of the church, mawawalan sila ng gagabay sa buhay nila. At ang dapat nilang gawin, magsisi. Ano po. So, sa buhay natin, hindi mo dadapat may mga hindi lang meron, hindi maraming pagkakataon, nagkakamali tayo. Nagsisi po tayo at yun ang resolution na binigay ng ating Panginoon dito sa Ephesian Church. And number 3, makikita po natin dyan, the recommendation and reward. Ano po? Sinuman pa rin sila sa verse 6. No? Sabi niya, yet this will you hate the works of the Nicolaitans, which I also hate.
Marami pong interpretation kung sino itong Nicolaitan na 'to. Even the early church fathers ay binanggit po kung sino 'tong mga 'to. May nagsasabi na ito raw ay isang grupo galing dun sa group ng first deacon. Ang leader nila si Nicholas, ano po. At may mga doktrina sila na kumbaga naging taliwas sa pinangangaral ng mga apostol. Ano po. At yun nga, kumbaga yung grupo na yun ay lumaki at tinawag siyang Nicolaitan. Marami pong sinabi ng tinuturo ito ay ah, ang pananampalataya magdudulot ng kasarapan sa buhay. Ano po. At ngayon, naririnig na rin natin yan. No? Dami na rin church, maraming mga pastor na hindi lang ng small church, kundi even ng mega church na yan yung pinapangaral. No? Nangangaral ng prosperity gospel or meron pang ano ngayon, di ba pa, soft prosperity gospel. No? Na, kasi yung prosperity, pag nandigay ka sa church, pag nanglingkod ka, pag kahit yung ebanghelyo no, na di-distort, na pag sinasabi na pag tumanggap ka sa Panginoon, yayaman ka. No? Yun po yung hard prosperity. Pero may mga soft prosperity rin yun. No? Yung sinasabi na pag ginawa mo to, sumunod ka sa Diyos, magiging masaya ka. No? Hindi po kasi yahan kasi ang bunga ng Espiritu kung di kaligayahan. Na ibig sabihin, kahit gano'ng kahirap, hindi mo pinagdaraanan mo. Kasi yung hard prosperity, hindi ka dadaan ng paghihirap. Yung soft prosperity, pwedeng dumaan ka, pero masaya ka pa rin. Pero hindi po yun ang bunga ng Espiritu, hindi happiness ang resulta ng pumilingkod. Ano po? At kung babasahin po natin ang Bible, lahat, hindi lahat at sa lahat ng panahon ng mga naglingkod sa Diyos ay masaya. No? Tingnan niyo na lang ang buhay ni David, tingnan niyo yung kanyang mga sinulat, no? Si Haring David na tinawag na God, a man after God's own heart. Pero marami sa mga psalms yan psalms of lamentations din, no? Or awit ng panaghoy. Kumbaga talagang naghihirap din siya, nalungkot din siya. Ano po? Si Apostol Pablo, no? Yung sinabi na yung paglilingkod niya sa Diyos, nagdulot sa kanya ng na masaya lang siya. Ano po? Hindi. No? At yun yung pinapangaral ng mga Nicolaitan. No? Yung, ang point dito sa verse 6 na ang Ephesian Church, ayaw nilang ginagawa ng Nicolaitan. Galit sila doon. Ibig sabihin, katulad ng ating Panginoon, katulad ng ating Diyos, galit din sila sa kasalanan. Dahil kung mga Nicolaitans na parang masyadong winater down daw yung ebanghelyo. Yung term daw, water down. Pero kaya iniwan nila ang kanilang unang pag-ibig, na-comment pa rin sila ng pag-ibig. Pero yun nga, ang message talaga sa kanila dito, dahil iniwan nila yung unang nilang pag-ibig, ano po, hindi naman sila nagkasali. Hindi naman sila tumalikod sa church. Andun pa rin sila. Pero wala na yung unang pag-ibig. Ano? Hindi naman lahat ng nawala sa church hindi na mahal ang Diyos. At hindi rin lahat ng kasama ng church ay mahal ang Diyos. No? Kasi mayroong mga tao na kagaya ng Christian church. At ang sabi sa kanila, no? Magsisi pa rin. Before na hindi mo ginagawa yung mga bagay na talagang taliwas sa Bible, sa Constitution ng Church, hindi ka na nagkakasali. Makasalanan ka pa rin, may kasalanan ka pa rin, at kailangan mo pa rin magsisi. Yun yung pinapoint dito. No? At ang sabi nga dyan sa verse 7, yung merong tayo makinig sa spirito ng mga churches. No? And then, there's a promise of a reward na sabi dyan, so the one who conquers, I will grant to eat of the tree of life, which is in the paradise of God. No? In essence,
our Lord Jesus Christ is promising His presence in our lives. Ano po? Na kung tayo nagkamali, iniwan natin yung unang nating pag-ibig. Kung tayo magsisisi, ang gagawin uli natin yung dati natin ginagawa. Kung tayo magsisisi at maglingkod muli, magiging devoted ulit, magiging committed ulit sa ating Panginoon, sa kanyang salita, at sa ating church. Ano po? Our Lord Jesus Christ promised His presence in our lives. Malaking bagay ito yun. Ano po? So, sana po naging pagpapala sa atin yung pinag-aralan natin sa Revelation chapter 2 verses 4 to 7, that we should not really leave our first love. Ano po? Yung bagay po yung pinag-aralan natin, the rebuke, the resolution and ramification, the recommendation ng reward. Ano po? Pinalangin po tayo. Panginoon Jesus, salamat po dahil kayo palaging nandyan. Ipapaalala sa amin, siguro through your word, through what's happening around us, through our leaders, Lord, that you're always reminding us, Lord, not to leave our first love. And if ever po nga po, Lord, na nangyari sa buhay namin, Lord, iniwan namin yung una namin pamilya. Empower niyo po kami ng iba ng spirito na magsisi at bumalik sa aming unang pag-ibig. This is our service to you. Maraming salamat na lang para magandang gabi po sa lahat. At kita po tayo mag